Sa part po ng ano, ng tides. Actually, nung una ako nag-upload, ito ay talagang True story. for the beginning sa ating Christianity. Lalo sa akin, kasi ang dati, yung giving ay parang Usual lang. nag-aanangan. Yes, para yan. Mahirap talaga. Mahirap pag wala. Mahirap yung ma-overcome ng isang bagong mananampalataya. Yes. Ganito yun, nung ako yung nag-abroad noong 2006. Unang abroad Permanent. sa Caledonia. Caledonia. Purihin ang Diyos dahil maganda yung una kong puntahang bansa dahil maganda sa habo. Noong 2006, bago ako nag-abroad, pumunta kami ng Bondon. Kasi buntis siya si Mrs. doon sa aming bunso. Wala kaming maiwanan. Kasi nasa mabini kami eh. Wala kami kamag-anak doon. So nung nagbakasyon kami doon sa amin, hindi na kami umuwi dahil sabi ni Mrs. maganda rito, peaceful. Sa probinsya. Kasi naghahanap kami nung before nung 2006 pa atras. Naghahanap kami ng mga lugar kung saan kami comfortable o napunta kami ng tibol. Sa Tahimik lang ang buhay, ganyan. Gusto namin yung kasi gusto namin yung simpleng buhay na masaya. Yung purihin ng Diyos dahil nakapag-upload ako sa Batangas kami. Kare-kare ko yan. Sa Talisay, Batangas, nag-alaman kami. Nagtinda kami ng sampagita, pero hindi pa kami kristal. So, balik tayo doon sa pag-upload ko. Noong 2006, yun nga, pag-upload ako, hindi pa ako masyadong malalim na kristal. Ito si Mrs. Talagang na yan, faithful to God. Praise the Lord. Yung sakit ko ay umaabot kahit pa paano ng 100,000. Una kong abroad. Sabi ni Mrs. Sutin Transit, kailangan natin ibigay sa Lord. Sabi ko naman, 10,000 yun. Iisip ko. Sabi ko, ang laki yun ah. Pero 10,000 ito naman. Sabi ko, ito ay walang labis, walang sinabi ko sa kanya sa cellphone. Para akong naguhulog ng bahay sa subdivision. Pero ito, 10,000 kalaki. Kasi una pala ako nag-abot, parang doon pala ako kumita ng pera na gano'n. Pero mali pala yun. Pero nung aming pagtatalo nun, dami mga problema, hindi ko na yung maghiwalay. At saka after nun, sa pagtatalo namin ni Mrs., binigyan na naramdaman ako ni Lord. Tapos pag-uwi ko, 2009, 2 taon na yung kontrata ko, na-hospital ako. Tapos ay yung aming inipon, at saka yung pinaka-bakti ko nung aking trabaho, Naubos. Kalahating milyon pa. Oo, Naubos. napunta sa hospital. Galing mo, dahil doon sa Dahil dun sa pag-display ko doon sa tithings. Oo. Dahil nga bilang Kristiyano, nakakilala na ako sa Panginoon, pero hindi pa rin ako naniniwala sa mga pangako niya. Doon sa mga biyayang pinagkakaroon sa akin. Kaya nga sabi nga ng kanta ni Gary Balisano, lagi kong tinatandaan yun. Yung, bakit kaya ika'y naghihintay, nahimukin ka, pilitin ka Ang tadhana. Diba? Huwag na natin natin Good. bigyan tayo ng problema. Sabihin karamdaman. Gusto kong kanta na yan. Karamdaman. Para tayo magising. Pero mo, napaka-buti ng Diyos. Pero yung mo nung na-hospital ako, sabi nga ng doktor, para wala ka naman sakit eh. Nung i-operahan ako, nadalhin ako sa authority mo. Yung kasama yung si Mrs. Sa escalator, elevator. Sabi nung sir, parang wala namang kahiyatas. Kasi parang hindi naman halata na kinakabahan kayo. Yung time na bababot ka na. Sa Kidney Hospital sa Quezon City, sa may tapat ng City Hall. Oo, sa tapat ng Quezon City Hall. Yun, tapat nun.
doon ako na-operahan ng aking kidney problem. Kasi kung hindi naagapan ng dialysis. Ay, Hindi ito. naman. Ito ang Ay, ano, yeah. ito ang magandang pangyayari dyan. Nung na-operahan ako, nagkasakit ako. Ay, nalisubing nga ako kay Lord. Pag-uwi ko, pero yung bigla lang meron akong karamdaman. Kasi hospital kami. Pero mo, pag nung hospital kami, na-diagnose ako ng cancer. So, under ako ng chemotherapy. O, twice a month, magpa-chemotherapy kami. Pero mo, wala na kami pera nun. Kasi ubos na yung pera namin. Ayan yung bunso kong anak, meron pa kami pinakayaya sa probinsya. So, wala na bagsak. Sabi ng aming butihing pastor, sarong, bro, isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Ihimala ang Diyos. So, nung mga panahon na yun, natutunan kong tanggapin sa Diyos, mahalin, paniwalaan sa kanyang mga salita, mga pangako niya, na ang Diyos talaga ay nagpapakaya. Sa katunayan, hindi na ako napakimo. Kasi wala na po kami pera eh. Sabi ko, mamamatay lang naman din ako. Hindi ko nabibigyan ng pamilya ko ng problema. Maraming utang. Eh, siyempre, kung mamatay ako, buburol ako. Kailangan pa yung kabaong, Realistic din. sabi ko, hindi na ako magkapakimo. So, aming butihing pastor, bro, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay talagang mag-ihingala sa bawat tao na iniwala. Ihingi ng kagalingan. So yun, sa patuloy pag-refer sa akin ni pastor namin, taga-Romson din, sa awa ng Diyos ako ay pinanggap ko ang Diyos na manood sa puso. Naniniwala ako sa Kanya na nagpapagaling siya ng Diyos. Hallelujah. Mula noon, hindi na ako hindi ako nagpa-chemotherapy. Nagtrabaho ako sa Maynila ng 2009 at siguro nagpagaling na ako ng mga 3 buwan. 10 months ka din. Mga 10 months siguro. So yung mga kasamahan ko dati sa abroad, tinawagan ako sa Maynila. Nagtrabaho ako yung stage 2 ng Skyway sa Bikutan to Alabang. Diyan ako trabaho, yung Undoy na yun. Yung Undoy na Bagyo, nandyan ako sa Alabang. Yung bagsak yung isang aparato ng taga-lifting. Nandyan ako. So after nun, pinalad ako ng chance applicant ako. Tanggap ako, papunta sa Hong Kong na walang binayaran, walang placement fee. That is good. Napasa ako sa medical, wala naman sa akin. Wow. nakita. So until now, Miracle. glory to God, ito ay pinapasalamatan. Wow. Sabi nga po sa Exodus 15:26, hindi niya papagalood sa atin ang anumang mga sakit, karamdaman. Basta tayo magbilang sa Kanya. Purihin ang Diyos sa aking buhay. Nandiyan din ang aking asawang tagapaloob sa akin. Amen. Prayer wife. Prayer wife. Glory to God. Prayer wife. Amen. Bakit talaga. Prayer